committing or commitment. Ayan. So, ayan. Siyempre, committing or commitment, for some, it's a big word. Very, very big word. For some, medyo parang wala lang. Di ba? Parang, ano yan, commitment. Kasi hindi pa nakaranas ng, siguro, commitment sa life. Alright? So, ayan. So, when we say commitment or committing, uh, let's say dito na lang din sa church. Okay? For example, dito na sa church po. Pag sinabi mong commit, oh, brother, sister, mag-commit ka sa church. Okay? So, okay, let's put ourselves no dun sa shoes ng mga sinasabihan natin ng ganon. For example, tayo yung sinasabihan, oh, brother Jess, mag-commit ka dito. Paano mo tatanggapin 'yon? Ng ganon. So, 'di ba yung first question is, paano ba natin tatanggapin 'yon? Yung sinasabi ni brother, sinasabi ni pastor na mag-commit ako sa church. Okay, so it's real, minsan 'di ba, aminin natin 'di ba in our own, sa sarili natin, sa heart natin na when somebody no ask for us to commit on something. Okay, 'di ba nakaka-feel tayo ng resistance? 'Di ba? So yun yung unang nafi-feel ng karamihan, 'di ba? Nakaka-feel tayo ng resistance, which is, I'll tell you, very natural to all people. Kasi, 'di ba, committing is a big word, commitment. So, parang pag nag-commit ako, parang marami nang nasa linya ko. Ay, marami nang nakalatag diyan na parang hindi ako handang gawin. So that's why most people, somebody somebody ask you, some people will ask, oh, mag-commit ka dito, mag-commit ka sa ganyan. Ang natural response ng mga tao sa sarili nila is they will resist. Pero siyempre, it's different kapag magsasabi sila back to you. Kasi ayaw kanilang pahiyain, 'di ba? Ayaw kanilang ayaw kanilang masaktan or ma-feel bad. So that's why some people when they receive those kind of invitation, like, oh, commit ka dito, tapos sasabihin ngayon ng tao, oy, um, sige po, okay lang po. Di ba? Di ba may ganon? So at the same, yung with that kind of response, yung nasabihan ng ganon, umaasa naman, 'di ba? Umaasa naman, 'di ba? So para, o sige po, try ko po. Okay, so I hope you can I hope you can relate. Malinaw po ba ako? Malinaw po. Pa-check lang. Pa-check lang po yung audio ko kung malinaw ako. Oo, Ayan. Amen. maliwanag pa, Amen. bro. Now, Ayan. So, ayan. So, parang ano lang din 'yan. Sample ko kayo, parang panliligaw. Okay? Kunyari, yung manliligaw, lalaki, nilapitan yung babae. Let's say, di pa sila ganun ka magkakilala. Like, let's say for example, nagkakilala lang sila a day or 2 days lang. And then sabi ng lalaki, uy, ligawan kita. So, yung babae naman, parang, siyempre, since di siya prepared, nabigla siya, di ba? So, nandun agad sa loob niya, sa internal niya, meron ng resistance to that. Kasi di ka pa nang to kilala eh, di ba? Parang ganon. So, pero siyempre, some people also, dahil nahihiya, ayaw makasakit, sasabihin niya, okay lang. O, di ba? Okay lang. O, tapos, siyempre, anong magiging impact nun sa dun sa lalaki? So, magkakaroon ng false hope. Di ba? Kakaroon ng false hope. So, parang pursige siya ng pursige. Kasi hindi siya pursige siyang pursige, pero di niya alam kung saan yung pupuntahan niya. And likewise, ganun din yung babae. Nagre-receive lang siya, pero wala, pinapaasa niya lang din yung lalaki. So, committing or commitment is really a difficult task, no, for a being to actually do. Pero bigyan ko kayo ng definition. Bigyan ko kayo ng definition ng commitment. Okay? So, sa dictionary, ang sabi ng commitment is the state or being of or quality of being dedicated to a cause or activity. Okay? So, ito yung parang positive, I can say positive definition ng commitment kasi 'di ba when you say commit, nakaduktong diyan yung dedication. Ayan. Pag sinabing dedicate, 'di ba minsan nga pag sinabing commit or dedication, parang we parang
exclusivity na rin yun eh. So, pag sinabing commitment, talagang um, bibigay mo yung resources mo. Ano bang resources na meron ka? Ayan, dedication, activity, yung trabaho, yung ano mo, lakas mo, oras mo, panahon mo. That's what commitment means. Okay? So imagine no, 'di ba? Hindi ka natural na manggagawa ng isang church, tapos biglang sabihin ka na, "Oh, mag-commit ka na maghayo." O 'di ba? What's the first thing that you will feel? You will magre-resist ka internally. Okay? Internally. Okay, so another definition is an engagement or obligation. Mas matindi. Engagement or obligation that restricts freedom of action. So, for the word itself, obligation, okay? The time na nagkaroon ka ng asawa, may commitment ka na. The time nagkaroon ka ng anak, may commitment ka na. The time nagkaroon ka ng trabaho, may commitment ka na. And guys, since committed ka na, somehow it will restrict you through, mai-restrict ka niya for some course of action. 'Di ba? So, for example, literally, kung nag-asawa ka na, committed ka na sa asawa mo, so restricted ka na sa ginagawa ng mga single. Parang ganon. Okay? So, parang ganon yung obligation or engagement mo, malalim na. So, that's how the dictionary tells about commitment. Lalim, 'di ba? Responsibilidad, dedikasyon, obligasyon. Mabigat, mabigat. Okay, ang commitment. So, pag sinabi namang biblical, ah ito naman ito, basahin ko lang, commitment means that certain decisions are made in advance, irrespective of the circumstances. Okay? Sabi niya dito, nagbigay siya ng example, I will honor Christ, whatever the pain and whatever the cost. I will obey God's word, even when that is the hardest thing to do. Grabe. 'Di ba? Grabe. And I quote this word, etong meaning na to, kinuha ko to sa Book of Daniel, no? Okay, sa story ni Daniel. Ba, yung ano, yung ito. Pero before ako pumunta doon, nakita nyo 'di ba? From the word ito, yung irrespective, may pointer ba ako dito? Wait lang. Pointer. Oops. Ito. Ito. Ayan. So makita nyo dito, sabi niya, irrespective of the circumstance. So parang you are making of sabi niya dito, gumagawa ka daw na ng decision ngayon. Pero kahit ano pa yung circumstance or situation mo ngayon, at isa pa, hindi mo alam ang mangyayari. Grabe, no? So parang nagko-commit ka sa isang bagay na regardless kung ano yung circumstance mo ngayon. So, tapos di mo rin alam yung magiging outcome. So, yun ang commitment, sabi niya. So, lalo na pag nagko-commit tayo kay Lord. Okay, so that's why sa biblical meaning, 'di ba, when we tell our brothers and sisters na commit ka, balik tayo ulit sa invitation kanina na brother, sister, commit ka sa church, mag-ministry ka. Okay? Siguro kung i-treat ito ng isang tao in a biblical way, okay? Ano man ang circumstance niya, may trabaho man siya or wala, okay? May problema, mabigat man siyang personal problem or wala, okay? I think that person will actually commit. Basta naintindihan niya yung biblical way of biblical meaning ng commitment. Get what I mean, di ba? Kasi sinasabi dito, irrespective of the circumstances. So, may pera ka or wala, 'di ba? Meron kang pangbiyahe or makikisakay ka lang, okay? May Bible ka or manghihiram ka lang ng Bible, whatever, regardless of that circumstance, you decide that you will commit to serve God. Amen po ba? So, yun yung ibig sabihin ng biblical meaning. Kaya ang deep nito, I will honor Christ, whatever the pain and whatever the cost. 'Di ba? So kung ano man yung ibato ng buhay sa atin, you will still honor the Lord. You will show your faithfulness
And how faithful you are to our God. Yan. So, tingnan niyo to. Ito maganda sa story ni Daniel. 'Di ba nung bata ako nakakabasa ako lagi ng mga story books no ng mga biblical characters, and until today I still remember the story of this Daniel. So, siyempre si Daniel, 'di ba, nabumuhay siya sa ano no, Babylonian Empire, 'di ba? Tapos may mga kaibigan siya, si Shadrach, Meshach, saka si Abednego. Ayan. So dito, si Daniel, pinatunayan niya, committed siya na strong ang faith niya kay God. Despite doon sa kinalalagyan niya. Okay, yung circumstance niya. Ano ba yung circumstance niya? Babylonian Empire, 'di ba? So, yung society, hindi God ang wino-worship nila. Okay? Ibang-iba. Pero itong si Daniel, okay, siya yung true believer of Christ, and despite na lahat ng tao pwede siyang tugisin. Okay? Actually, tinapon nga siya sa lions den. Dahil sabi nila na, isisave ka ba ng Diyos mo? Mga tipong ganun, di ba? Ganun yung belief nila. Hindi sila naniniwala eh. Pero si Daniel, nandun siya sa lions den. Tapos anong sabi niya? Okay? Ito sabi niya. Okay? Sabi niya dito sa Daniel 6:22. Okay, I have done no wrong. Sabi niya dito, basahin ko, my God sent his angel and shut the lions' mouths so that they have not hurt me, because I was found innocent before, and also, O King, I have done no wrong before you. So his faithfulness and commitment sa commitment niya, pag-serve kay God, pag-honor, and pag-identify sa totoong Diyos niya, yun yung nagpatibay sa kanya na hindi siya natatakot na masaktan. Okay? So nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung definition sa nako-connect niyo yung definition sa biblical meaning, di ba? So ganun ka importante yung commitment. Imagine if nag-commit ka, mahilig tayo mag-commit sa ibang bagay, di ba? Okay, minsan 'di ba nagko-commit tayo sa isang tao dahil malaki yung pagkakautang. Mga ganon. Okay, nagko-commit tayo sa mga ilang bagay. O kaya sa ano, sa posisyon natin sa gobyerno, kunyari, nahalal tayo bilang nasa government position. Okay, so meron tayong commitment. Pero guys, ito, walang kapalit, 'di ba? Walang kapalit, walang personal interest. Talagang faith lang. Okay, yun yung pinakita ni Daniel na commitment. And I will tell you, yun yung pinakamalalim na commitment na pwede natin gawin. We can commit to many other things, okay, around also with our family. But the biggest commitment we can give is our faith, okay, commitment natin kay Lord. So sabi sa Hebrew, as we desire that each of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. So guys, from this word, sabi niya, diligent. Okay, so ibig sabihin, pursige, magtuloy. Okay, kung ano man yung binigay sa inyo, kunyari, itong church natin, di ba? Ano man yung situation, nagtutuloy. Okay, kayo, kung sino man yung nag-a-attend, hindi nyo na kailangan tignan kasi nandito kayo dahil gusto nyo magtuloy, gusto nyo matuto sa word ni Lord. Di ba? So kasi, pag tayo naghahanap talaga ng salita ng Diyos, for sure, lalago ang buhay natin. Okay, amen po ba sa mga lahat ng nag-attend? Tsaka nakakarinig nito. Okay, sabi kasi niya dito, realize the full assurance of hope until the end. Oh, yan. So just be diligent in studying word of the Lord, kasi i-assure kayo ni Lord uh, na there's hope until the end. Okay, lalo na sa pagdating niya. Okay, magkakaroon tayo ng greatest reward. Okay, salvation, eternal life. Okay, so that you may not be sluggish, sabi niya dito. Huwag tayo maging sluggish. Okay? But imitators of those who through faith and patience inherit the promises. So, di ba minsan, natetest yung faith natin, di ba? So, minsan tinatamad tayo. Okay? Minsan, pag na-challenge tayo, babak away tayo minsan, di ba? Sa mga commitments natin, di ba? So, that's why we really have to
dedicate, become diligent sa word ni Lord. Para hindi tayo mag-backslide, lamigin, mawala, ma-absent. Yan. So that's commitment, guys. So dagdag ko lang, story din ni Moses. Commitment din. Do you agree? Kasi si Moses, tinawag siya ni Lord na i-save yung mga Israelites from slavery sa Egypt. So, ayun, sinamari ko lang. Okay, kasi ito, understanding ko rin from my childhood, 'di ba? Kasi 'di ba may mga storybooks ako ng Bible based. So as I grow up, na-carry ko talaga sila. So si Moses, alam niyo na may story ni Moses, 'di ba? Okay, hindi naman siya leader eh. Tama ba? Nung tinawag siya ni Lord, hindi naman siya influencer. Tama? Kumbaga, normal lang na tao si Moses. Pero tinawag siya ni Lord na i-lead yung Israelites. Grabe, di ba? So, from nothing, okay, from nothing to something. Okay? So, from zero to hero. Yan si Moses. And siyempre, mahaba ang mahaba yung journey niya mula nung alisin niya yung mga Israelites sa Egypt hanggang tumakas sila. O, di ba? So, ang daming journey at ang daming challenges na nangyari. Pero anong ginawa ni Moses? Nag-quit ba siya? Nag-quit ba siya? Nag-stop ba siya? Diba? May time pa na, di ba, na umakyat siya sa bundok. Kalimutan ko na yung bundok yun. Tapos yun yung doon sa Ten Commandments, iniwan niya yung mga tao. Okay, yung mga taong sinave niya. Pero yung ibang iniwan niya, nag inaliw nila yung sarili nila, gumawa sila pa ng Diyos-Diyosan nila. O di ba? Pero despite of that, mga circumstance, mga struggles, challenges, okay? Nagpatuloy si Moses sa commitment niya na pag-serve kay Lord. Sundin siya. Okay? So, can you relate with that? So, ayan. Okay, so wait lang. So, meron tayong 5 facts about making a commitment. So, dito sabi niya, every commitment is a choice. Okay, so no real commitment has ever made without someone first choosing to make it. So, guys, when you say commitment, talagang decision yan na simulan. For example, meron tayong vices o kaya meron tayong bad habits na hindi maganda. Let's say, um, pag-inom ng alak, kunyari ganon, o kaya pag-sigarilyo, o kaya pagkain ng chocolate, o kaya pag-inom ng milk tea on a daily basis. Di ba? So, lahat yan choice na kailangan natin gawin. Are we gonna stop or try to stop those vices or bad habits? Kasi when we stop, we have to commit. Alam nyo kasi guys, pag di tayo nag-commit, babalik tayo doon. Di ba? Babalik tayo doon. So, committing is really a choice to make. Being a healthy person is a choice to make. Being a good husband and wife is a choice to make. Being a good employee is a choice to make from the start na naging empleyado ka sa company mo. So, that's commitment. Okay? So, yan. Madali bang sumunod ng tao? Madali bang mag-commit minsan ng tao? Alam nyo, madali. Sa ilang cases. Okay? Alam nyo kung ano yon? Kadalasan kung may kapalit at nakikita natin yung reward. Oh, do you agree? Ang dali, di ba? Kunyari, Jess, takbuhin mo to mula dito hanggang doon, bigyan kita 10,000. Sige. Gawin ko yan. Wala nang tanong-tanong. Tama ba? O kaya mo, magtrabaho ka, ito sweldo mo. So, guys, ang dali mag-commit kasi we know that we will have a reward. We have some, meron tayong matatanggap, may nakikita tayong resulta. Okay. Pero guys, madali ba mag-commit pag hindi mo makita yung resulta mo? Di ba, lalo na kung circumstance mo, yung situation mo magulo. Hindi ayon pa sa gagawin mo. Madali ba mag-commit nun? Ayan, di ba? May hirap na. Pero ito na sabihin ko sa inyo.
When you commit on something that, you know, yun daw yung di mo pa alam resulta, okay, hindi mo pa nakikita. Sabi daw nila, you will actually get a greater reward from that. Yan. So yun yung ibig sabihin ng commitment, something that you cannot see. Okay? So ayan. Next, every commitment requires personal responsibility. So since nag-decide ka na gagawin ko, kailangan responsable ka sa sarili mo, hindi ibang tao. Okay? Kasi minsan sasabihin ng ibang tao, kunyari sa church na lang, "Oh, Jess, brother Jess, mag-share ka linggo-linggo." Kunyari yun yung binigay na ministry sa akin, inassign. Okay? So ako, ah hindi ako kikilos dahil sinabi ni pastor. Do you get what I mean? It actually is my personal responsibility. Okay? So dapat ako magsasabi sa sarili ko na gagawin ko. Kasi if gagawin ko lang dahil sinabi ng iba, I'm not doing it. I'm not really committed. Ayan, hindi ko kinomit 'yun. Okay? So nagets nyo ba 'yon? So that's really important, naging personal responsibility nyo. Alam nyo ba pagka naging responsable kayo doon sa commitment na 'yon, mas masarap din yung feeling pag nakuha nyo yung outcome eh. Yung kunyari may kinomit ka ng isang bagay, nakuha mo yung resulta, hindi dahil inutusan ka, hindi dahil pinagawa sa'yo, dahil ginawa mo. Mas masarap ang feeling nun. Do you agree? Kapag ikaw may ginawa, ikaw mismo talaga yung gumawa sa sarili mo, naging responsable ka doon, pinaganda mo, pinaunlad mo, ikaw ang may kagagawan. Ang sarap sa feeling na ikaw ang nag-succeed. Tama ba? So that's why it's a personal responsibility. Okay, number three, every commitment requires honesty and integrity. Okay, ito, since personal choice mo yan, personal responsibility mo yan, wala ka nang ibang lulukohin, kundi sarili mo. Tama? And of course, si Lord. Di ba? Wala nang iba. So kung dadayain natin, kung magiging irresponsible tayo, kung minsan, kung minsan tatamiran tayo, ah we just dinadaya lang natin yung sarili natin. So in all honesty, integrity, gawin natin when we start committing to ourselves and to a certain goal in our life. Number four, every commitment is a promise. O, di ba? Promise. Parang sa kasal, di ba? I promise you. I promise this, I promise that. O kaya, ah, sa insurance, di ba? Sabi nila, insurance is a lifetime promise to your family. O parang ganon. Kasi hindi mo pa nakukuha, pero may promise siya in terms of contract. Sa construction, may kontrata, may promise na tatapusin yung project. Okay, sit down. May tatapusin yung project. So may commitment si engineer sa project. You get what I mean? So kailangan, that's a promise that you really have to make. So, di ba, when we make promises, paano ba natin talaga hinahawakan ng mga promises natin? Sa trabaho, sa tao. Paano? Do we really do our promises? Yan. Ginagawa ba talaga natin promise natin sa partner natin, etc. What more kay Lord? Lord, I promise na magiging mabait po ako. So, asan doon yung honesty and integrity na ginagawa mo? Kaya nga, di ba sabi nila, forgiveness lies to those who repent. Okay, forgiveness. Those people who, yeah, sit down. Those people na nagrepent will receive forgiveness. Pag sabing repent, hindi na uulitin. And that's a promise. Do you agree? That's a promise. So, pag nag-promise ka na hindi ko na uulitin, and then, you will get forgiveness. Okay, so, yun. Okay ba? So, paano pag inulit? Hindi ka mapapatawad. Tama ba? Okay, that's why it's really commitment is really deep, no? It's promising. And last but not the least, yan, the commitment requires a choice. Yan. Oh, okay, so today,
Is it your choice today na paglingkuran si Lord for the rest of your life? Or medyo, or di ka pa, hindi ka pa nakakapili hanggang ngayon. So, kailangan mo lang i-assess yung sarili mo. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. You don't have to really check sa situation mo ngayon para i-serve si Lord. You can actually serve the Lord whatever circumstances you are in today. Tama ba? It's just your heart. Okay? Your heart. You really have to commit with your heart. Wala nang iba. Sabi ko nga na may sitwasyon mo, may trabaho, wala, may pera ka, wala, may partner ka, wala. Kahit ano pang circumstance mo ngayon, masaya ka man o hindi. Okay? So, it's a choice that you really have to make. Okay? Kasi kung gusto mo mabagong buhay mo, kailangan mo mag-commit. Wala nang iba. So, kung umasenso, kailangan mo commit. Okay? Kaya may naririnig ako, ayaw ko ng commitment, Jess. Oh, pag may in-interview ako, may mga nakakausap akong ganun, ayaw ko ng commitment. Simple lang, ayaw nila mag-succeed. 'Di ba? Commitment, dapat gustuhin natin. The choice to make. Either you will commit or not. Okay? So, ayan. May ito lang yung last isang quote lang from Denzel Washington na shinare ko rin sa church. Di sabi ni Denzel, sabi niya, without commitment, you'll never start. Without consistency, you'll never finish. So, simple lang, di ba sabi nga, commitment is a choice. Hindi ka talaga magsisimula sa mga bagay na kailangan mo simulan papunta sa goal na gusto mo kung di ka magko-commit. Gusto mo pumayat, kailangan mag-commit, mag-exercise. O, di ba? Saktan ako doon. So, yun, ganun. You really have to commit. You really have to decide. Kasi you'll never start if you do not commit. Gusto mong hindi na malalasing or hindi ka na magbibisyo, you have to commit to stop smoking or stop drinking. Commit, di ba? Hindi na iinom ng milk tea, baka magkaroon ka ng high blood sugar or coke. Stop. Commit to stop. Okay? And guess what? That's just a start. Actually, commitment is start, middle, and finish. Kasi commitment is also consistency. You commit to become consistent. Okay? So, kasi hindi ka matatapos doon sa gusto mo. Kunyari, gusto ko nang mag-stop mag-yosi. So, bukas, di ka nag-yosi. After 1 week, di ka nag-yosi. Pero nagkita-kita kayo ng mga barkada mo, binigyan ka ng magandang yosi, nag-yosi ka na naman. O, di ba? So, yun, hindi ka naging consistent. So, you really have to become consistent. You really have to commit from start to finish. If you want to succeed in life, commit. If you want to become a good servant of God, commit. If you want to become abundant and blessed na Christian, to have a blessed Christian life, commit. And there's no other way na maging mabuti ang maging outcome natin sa life at relationship with God, but through commitment. So, yeah, that's it, brothers and sisters. I hope you have more